Gumulong na ang oral argument sa Korte Suprema kaugnay ng paglilipat ng sobrang pondo ng PhilHealth para magamit sa iba pang proyekto. Depensa ng gobyerno na ayon ito sa saligang batas at isang pulisiya para mapalago ang ekonomiya. Nakatutok si Salima Refran. Sa oral argument sa Korte Suprema, inilatag ng mga petitioner kung bakit unconstitutional ang paglilipat ng mga unutilized fund o hindi nagamit na pondo ng PhilHealth para sa ibang proyekto. Partikular nilang tinututulan ang circular ng Department of Finance at probisyon ng General Appropriations Act na nagbigay daan para sa pagbabalik ng halos 90 billion pesos na pondo ng PhilHealth sa National Treasury. May nauna nang nairemit na 60 billion pesos ang PhilHealth pabalik sa National Treasury noong isang taon, habang pinigil naman ng Korte Suprema ang pagre-remit ng nalalabing 29.9 billion kasunod ng paghahain ng petisyon kontra rito. The question provision and DOF circular is inconsistent, incompatible, and irreconcilable with the Universal Healthcare Act and the Sin Tax laws. UHC's objective is clear: to provide social health insurance and risk protection to all Filipinos. In computing the alleged fund balance, DOF defied the clear language of the Sin Tax laws, stating that these funds be used exclusively for universal healthcare. These funds were sourced from sin taxes and cannot be used for other purposes, irrespective of how noble the purpose is. Dumalo sa pagdinig sina Finance Secretary Ralph Recto, Health Secretary Teodoro Herbosa, Social Welfare Secretary Rex Gatchalian at former PhilHealth President Emmanuel Ledesma Jr. Ang Office of the Solicitor General at Office of the Government Corporate Counsel ang kumatawan sa kanila at sa iba pang respondents sa Office of the President, Senado at Kamara. Git ng pamahalaan, legal at naaayon sa saligang batas ang ginawang lipat pondo. It was the executive and legislative department's way of creating and implementing a fiscal policy to boost economic growth without bloating the government's indebtedness or burdening the people with new tax measures. It is a common sense approach that does not violate any law, much less the Constitution, in any way. I assure the Honorable Court and the people that, contrary to what has been portrayed by some critics, there was no dark or sinister plan behind the transfer. Hiniling din ng Solicitor General na tanggalin bilang respondent si Pangulong Bongbong Marcos dahil may immunity from suit daw ang Pangulo habang nakaupo sa pwesto. Tatlong petisyon laban sa paglilipat ng PhilHealth funds ang inihain dito sa Korte Suprema. Consolidated na, ibig sabihin sabay-sabay na yung diringgin. Binosisi naman ni Justice Amy Lazaro Javier kung talaga nga bang may reserve fund ang PhilHealth. Investment is the last in the order of priority. Yes. 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 But Your Honor, I would like to highlight that every year PhilHealth actually generates more revenues than expenditures. I will show you the report of COA, which shows that PhilHealth is bankrupt, actually. I don't know if you're aware of that. You ought to be aware. If you are, Your Honor. And COA has repeatedly highlighted that in its letters to PhilHealth. And then COA said that for many years, at least 3 years, 21, 22, 23, the reserve fund of PhilHealth is much, much less than its actuarial fund, actuarial estimate. PhilHealth funds transfer! Illegal, unjust! Bago pa man ang oral arguments, nagsagawa ng kilos protesta ang iba't ibang grupo sa labas ng Korte Suprema. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Panukalang iurong sa October 13 ang parliamentary election ng BARM ang napagkasunduan ng Bicameral Conference Committee. Sa kabila yan ng pagtutol ng kinatawan ng Basilan na nasa pulong dahil labag umano ang hakbang sa konstitusyon. Nakatutok si Ian Cruz. Imbes na sa May 12 kasabay ng midterm elections, sa October 30 na ipapanukalang ikasa
ang unang parliamentary election ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Napagkasundoan kasi ng mga senador at kongresista ng pag-isahin ang kani-kanilang bersyon ng panukala sa kanilang Bicameral Conference Committee meeting. Para ma-reposition yung ating security and election officials para matiyak na yung kauna-unahang halalan sa BARM ay tunay na magiging malinis, kapanipaniwala at mapayapa. Hindi susundin ang panukala ng Kamara na isang taong ipagpaliban ang BARM elections. Masyado nang matagal. Mas maikli, mas maganda para sa akin para wala ng panahon na i-reset pang muli. Pero may panukala rin naman ang Kamara na inadopt ng BICAM. Ano yun, sir? Yung sa Kinlarong automated at kinlarong pwede pang gumastos ang BARM para sa sulu, bagaman hindi kasama ang sulu sa BARM. Ayon sa mga mambabatas na miyembro ng BICAM, inaasahang pagtitibayin ng BICAM report ng plenaryo ng Senado at Kamara bago ipasa sa Malacanang para sa lagda ng Pangulo upang maging ganap na batas. Ang nilagay namin sa effectivity clause dahil urgent ito ay immediately upon publication sa Official Gazette. Hindi yung usual 15 days upon completion of publication in a newspaper of general circulation. Napagkasundoan ding i-extend na lang ang termino ng kasalukuyang miyembro ng Bangsamoro Transition Authority hanggang sa maihalal na ang mga susunod na lider ng rehiyon. Nasa BICAM deliberation pero hindi lumagda sa BICAM report si House Deputy Minority Leader Mujib Hataman, kinatawan ng basilan na bahagi ng BARM. Anya, kung gusto natin ng kapayapaan, dapat ay hayaan ang mga taga-Bangsamoro na pumili ng kanilang mga leader sa eleksyon sa Mayo. Nakatakda rin anya sa konstitusyon na 3 taon ang termino ng local officials, pero mas maikli dyan ang mangyayari sa panukala dahil itinakda nitong sa 2028 ang sunod na BARM elections. Hindi anya pwedeng gawing normal ang pagpapaliban ng halalan. Ikalawang pagpapaliban na ito dahil hindi rin itinuloy ang orihinal na schedule noong 2022 dahil sa pandemya. Kung maisabatas, ituturing pa rin ng COMELEC na kandidato ang mga nag-file ng COC sa BARM noong nakaraang Oktubre. Maliban na lang kung may mga pagbabago katulad ng biglang nagkaroon ng reapportionment o tinatawag na distribution, magkakaroon din kasi ng pagbabago sa mga distrito. Meaning sa membership ng mga municipality sa bawat. Pagka po ganun, o-open namin muli ang ating pong filing ng candidacy. At kung sakasakali, dahil po October ang magiging eleksyon, kung sakali na maipapasa yan, June dapat kami mag-o-open ng filing ng certificates of candidacy. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, bahagya na muling lumalakas ang ihip ng hanging amihan. Ang amihan ay malamig at tuyong hangin na nanggagaling po sa Siberia o mainland China. Buong Luzon na ulit ang apektado niyan kung saan din na itala ang karamihan sa pinakamababang temperatura ngayong araw, gaya ng 16 degrees Celsius sa Baguio City at 17.4 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet. Bukod sa malamig na panahon, magiging maalon din at delikadong maglayag ang maliliit na sasakyang pandagat sa Northern Luzon dahil po sa amihan. Ang taas ng alon, aabot ng lagpas 4 na metro. Posible rin ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa lalo't tuloy-tuloy rin ang pag-iral ng easterlies. Ayon sa Pag-asa, may chance ring bumalik ang efekto ng shear line sa mga susunod na araw. Base sa datos ng Metro Weather, kasama pa rin sa mga uulanin bukas ang Apayao, Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon, Bicol Region at Mindoro Provinces. Sa Metro Manila, maaaring mga pag-ambon o mahihinang ulan lamang ang maranasan sa ilang lugar. Mataas naman ang tsansa ng thunderstorm sa Visayas at Mindanao gaya ng Samar at Leyte Provinces, Caraga, Davao at Soc-Sargen. Ngayong buwan ng pag-ibig, huwag pong basta-bastang mahulog sa mga nakakausap online. Baka ang nagpapakilig sa inyo na may itsura, imahing likha lang pala ng Artificial Intelligence o AI. Nakatutok si John Consulta. Pagdating sa ikawalong palapag ng gusaling ito sa Makati City, paspasang pinasok ng mga tauhan ng NBI-NCR ang target na umunoy scam hub. Atras! Walang nagamit ng cellphone. Walang hawak ng computer. Naroon ang may 167 na mga Pilipino at 2 Chinese na abala umano sa love scam activities. Karamihan sa mga umunoy binibiktima, mga dayuhan na nakabase sa Europe at Middle East. Tumambad ang mga script na ginagamit ng mga ni-recruit, pati cellphones na kusa nakikipagpalitan ng mensahe gamit ang isang program para magamit ang messaging app kahit SIM card na di dumaan sa SIM registration.
meron kaming tinitingnan na yung violation ng Anti-Financial Accounts Coming Act and then, of course, yung Cybercrime Act. Natuklasan ng NBI, level up ang ginagawang pag-scam dahil gumagamit na sila ng Artificial Intelligence o AI. Nadiskubre ng NBI-NCR na ang mga sindikato ng love scam hindi na gumagamit ng mga modelo. Sa halip, meron na silang high-tech na paraan ng panluloko. Gamit ang AI, ang computer at ang camera na to, ini-scan na lamang ang mukha ng kanilang mga nare-recruit na scammer. Ang resulta, meron na silang nage-generate gamit ang AI na mukha ng isang babae na siyang ginagamit ngayon ng mga sindikato para ipakausap, ipaharap sa mga video calls sa mga dayuhan sa ibang bansa para kanilang mabiktima. Kanina, humarap ako doon, pati yung sarili kong muka na bago na sa AI. Ano yun? Real time. Real time na papalitan nila. Talaga majujup nila into believing na tunay sila. Ayon sa aming mga nakausap, magtatatlong taon nang nag-ooperate ang kanilang grupo at 3 dayuhan ang kanilang kota kada araw. Kukunin po namin yung trust tsaka yung relationship ni customer. Kapag na-build na po namin yung trust tsaka yung relationship, doon na po papasok yung tinatawag na investment scam. Sa totoo lang sir, malaki po talaga sahod dito. Hindi po kayang ibigay ng normal na trabaho. Pagdating sa konsensya, wala na po siguro. Pera na lang po iniisip namin. Mensahe ng NBI sa mga Pilipinong nagpapagamit sa mga sindikato ng Scam Hub. Huwag silang masilaw doon sa pangako malaking pera. Lalo lang silang mapapahamak. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Magbabalik aksyon ang NCAA Season 100 para sa beach volleyball tournament. Opisyal na yan binuksan sa Subic Bay Freeport Zone. Naging extra special ang opening ceremony dahil sa performance ni na The Clash Season 6 Grand Champion Naya Ambi at Kevin Dasom ng upcoming Kapuso Series na Binibining Marikina. Simula na ng 1 linggong tapatan sa sand court ngayong araw hanggang Biyernes bago umabante sa semifinals at final round sa Sabado. Kasama sa mga abangan, ang target na 3-peat championship ng Letran Lady Knights at Perpetual Altas Men's Team. Susubukan namang depensahan ng Emilio Aguinaldo College Juniors Team ang kanilang Season 99 title. Mapapanood ang laban live sa Subic Bay at live streaming sa official social media accounts ng NCAA Philippines at GMA Sports. Excited pero kabado raw si Herlene Budol ngayong ilang araw na lang ay mapapanood na ang upcoming series niyang Binibining Marikit. Sa gitna niya, nag-open up si Herlene tungkol sa paghingi niya ng professional help matapos nilang masangkot sa issue ng dating leading man. Makichika kay Lars Santiago. Baka nakachamba lang po ako ng magandang nilang, baka sinuwerte, naka-jackpot lang ako noon, o baka ang dami ko pong baka sa sarili ko na nagda-doubt po ako. Sa gitna ng success ng magandang dilag sa GMA Afternoon Prime noong 2023, puno pa rin daw ng what-ifs si Herlene Budol. Pangamba kung tatanggapin ulit siya ng viewers sa kanyang bagong series na Binibining Marikit, lalo't nabahira ng kontrobersya ang dati niyang programa. Kumalat noon ang screenshots ng umano'y conversation ni Herlene at leading man na si Rob Gomez. Ayon kay Herlene, kapag dedicated ka sa trabaho, gagawan ka ng issue. Si Rob naman, sinabing may gumamit ng kanyang phone nang walang consent. Nang mapag-usapan ito sa kanilang media conference. Ang tanong doon, nakamove on na po ba ang mga tao? Kasi para sa akin, parang ever since na pumutok po yung issue na yun sa akin, parang okay, kasi parang hindi naman daw po yun mawawala eh. Kwento ni Herlene, kinailangan niya ng gabay ng medical professional dahil sa issue. Nagpa-psych din po ako, nagpa-help po ako sa doktor para po mas matanggap po yung mga sinasabi sa akin ng mga tao. Mahirap po yung naging sitwasyon ko noon at ang hirap po mag-move on sa ganong sitwasyon.
na alam naman po ng Panginoon kung ano yung tama at mali. Nakamove on na nga po ako. Aral din daw ito kay Herlene. Ayoko din po maulit yung trauma na binigay po sa akin nung last co-actor ko na parang ang bigat na hindi ako naipagtanggol. So, na walang boses na nagsalita. Excited pero kinakabahan daw ang mga bida ng serye sa pagkapalabas ng Binibining Marikit simula sa February 10, 2:30 ng hapon. Na-excite kami, halong kinakabahan, di ba? Pero tiwala po ako sa proyektong ito. Sobrang buhos po ang tiwala namin, maganda po itong proyektong ito, promise. Ngayon pa nga lang, marami na ang naaaliw sa tuwing mapapanood nila ang teaser ng Binibining Marikit. May mga adlib po doon. Diyos ko, pinagsama nyo kami, ano pang aasahan nyo doon? Di ba? So, pero ako, masasabi ko sa inyo, ay grabe po. Kilig, tawa, iyak. Paglalaroan kayo, yung emosyon nyo to, paglalaroan po talaga kayo ng Binibining Marikit. Ano naman kaya ang masasabi kay Herlene ng dalawa niyang leading man? Crazy. Crazy is Yeah, crazy in crazy a good fun. one. Crazy In a fun, good yeah. way. Like in Japan, like we were on set maybe 18 to 20 hours a day, like in the cold, almost smack down winter, and it was just to see that there was no drop in effort, in energy, or anything. It was pretty crazy in a good way. First time na-amaze ako na yung bida namin, siya din yung parang source of inspiration and energy namin sa set. Na ngayon, sobrang saludo kay Herlene na napakaganda ng work ethic niya and yung determination niya. So, ayun, nakaka-inspire din. Lars Santiago, updated sa showbiz happening.